Nakita natin yung Wendy kanina. Pwede natin ipakita ang Wendy sa wendy.com before we ask Denise. So, ayan po ang real-time location ni Typhoon Uwan. So, nandun, parang lumabas sa banang lupa. Tama ba ang tingin ko? Kalupaan. Lumabas ng kalupaan, pero, syempre, dahil malawak siya, affected niya pa rin yung some parts ng Northern Luzon. Oo. At isa po sa mga affected dyan ay kung saan naroon si Denise Valdez Sancho. Siya po ay nasa La Union. Hello, Denise, kamusta dyan? Joey, Chiki, mas nabanggit nyo kanina yung lakas ng hangin at ramdam na ramdam pa rin yung malakas na hampas ng hangin na may kaunting pag-ulan dito sa San Fernando, La Union, kung nasaan kami ngayon. Katunayan, walang kuryente dito. Yung mga residential areas, yung ibang establishments, gumagamit lang sila ng generator para magkaroon ng kuryente. Pero wala pa rin kuryente o electricity sa iba't ibang bahagi ng San Fernando, La Union, o ng La Union as a whole. As of latest, according to Pag-asa, nasa signal number 2, ang province of La Union, and kanina nang dumating kami dito around 6 p.m. from Dagupan, malakas pa rin talaga yung hangin at hindi mo matimpla kasi minsan nalakas, minsan hihina, pero hindi nawawala. Kasabay nung pag-ulan na yan, kung mapapansin nyo rin sa likod ko, yung napakalakas na hampas ng hangin sa may halaman. May mga ilang establishmento na nagbubukas paunti-unti, pero as of now, meron pa ring liquor ban, curfew. At sa mga nakausap nating authorities kanina, wala naman daw casualties detected as of today. But right now, lalo na sa mga nasa coastal areas, pinagbabawal pa rin ang kahit anong uri ng activities, any tourism-related activities, pangingisda, pamamangka, swimming. Pinagbabawal talaga yan na mahigpit. At kanina nadaanan din natin yung mga kalsada dito sa La Union, along La Union and Pangasinan, at maraming obstruction dahil sa mga nagtumbahang puno, linya ng kuryente, may mga ilang bubong, pero tuloy-tuloy yung clearing operations na ginagawa dito. Denise, sabi mo nga kanina may mga nadaanan pa kayo na problemado yung kalsada. So far, meron bang mga isolated areas pa kayong nalaan dyan sa La Union, pati sa Pangasinan? Mostly ng mga nadaanan namin, even in Pangasinan, sa Dagupan, nung sinilip namin, marami talaga ang walang kuryente. Hindi siya very isolated, buong lalawigan talaga ng Pangasinan at ng La Union, ay nakakaranas pa rin ng kawalan ng kuryente. Pero nung nagtanong naman tayo sa mga gumagawa ng kanilang telco, ginagawa na raw nila yung best nila para ibalik yung power outage. Pero yung mga establishments nga dito, tulad nung kung nasaan tayo, ginagawa na lang nila yung best nila para magkaroon ng kuryente. Yung iba may generator, yung iba wala, nagtitiis talaga na walang kuryente as of the moment kasi hindi talaga tumitigil yung lakas ng hangin at pag-ulan dito. Pero wala namang kakulangan dyan, Denise, sa mga pagkain, sa tubig, mga basic necessities na kailangan sa mga naapektuhan, or well, a lot of them, if not all, naapektuhan dyan. Yes, as of the latest, sa evacuation area sa binisita natin, kumpleto naman yung mga binibigay ng LGUs mula hot meals, yung mga pangangailangan ng PWDs, pregnant women, mga matatanda, lahat ay kumpleto. Tents, of course, binigay din para sa mga kinakailangang mag-evacuate. Meron na rin daw mga ilang bumabalik, pero merong iba na nandoon pa rin hanggang ngayon, lalo na yung mga apektado malapit sa coastal areas. Pero paano yung mga ospital, Denise? Especially kapag may mga emergency situation, gaano kalaki yung naapektuhan doon sa operations ng mga ospital? Nakaantabay naman, pati yung LGU sa ospital dahil nga kailangan, lalo na sa emergencies. Pero as of now, they're doing the best they can naman na tumanggap ng mga nangangailangan kahit walang electricity. Ready naman daw. At even yung mga safety patrol units, kanina napapansin din namin na walang humpay yung pag-ikot sa buong lalawigan, pareho ng Pangasinan at ng La Union. Wala nang ulan dyan sa area mo pero malakas pa rin yung hangin. So far, may mga nadaanan pa rin ba kayo kanina na mga lubog sa baha? Oo. Dito sa La Union, wala masyado, pero doon sa Dagupan, dahil nga maraming low-lying areas, meron pa rin pagbaha
particularly for example dun sa Rizal Street at dun sa kahabaan ng tinatawag nilang downtown lubog sa baha dahil nga malapit sa ilog o kaya ay sa palaisdaan. At actually, no, dahil nga lubog na, marami ring bangus na naglitawan. Kaya yung mga residente doon, makikita kanina no, kalat na nagbebenta ng bangus bagsak presyo. Sige. Thank you for that update. Denise Valesancio po, ang ating mobile journalist. Thank you, Denise. Thank you, Denise.